Ngayon, nandito tayo sa pier or port. So, ito po yung mga kabuhayan dito sa Greenland. O, ito yung malaking source of income ng Greenland. Dito na side mga kabayan, dito nag-i-stop over yung mga cruise ship kapag mayroong bumibisita dito. Hi, hello po mga kabayan. So, yung oras natin ngayon ay alas 8 ng gabi. So, sobrang liwanag. Ngayon, lalabas ako mga kabayan dahil may bibilin ako. So, sobrang lakas lang ng hangin. No? May bibilin ako dun sa may grocery store. May pinabibili si Mrs. kasi magluluto daw siya ng biko. Tapos, dinala ko na din itong basura ko mga kabayan. Yan. Sa kwarto kasi itong basura namin. So, kami talaga obligado na itatapon. Ang basura namin nandun pa sa ibaba. So, pag tatapon lang ako ng basura, kailangan kong mag-jacket, magsuot ng sapatos kasi malamig pa rin kahit ganito summer mga kabayan. No? So, ngayon pupunta ako dun sa may pier mga kabayan o yung nag-stop over yung mga cruise ship. So may cruise ship pala kanina, hindi ko lang napuntahan dahil nakatulog ako. So may trabaho tayong kanina pagdating nakatulog. So titingnan natin kung nandun pa rin yung cruise ship. Vikings yung pangalan ng cruise ship. Grabe, sobrang lakas ng hangin mga kabayan. Ito yung basura namin dito sa baba. Tapos ayan yung bahay namin sa itaas. So mahaba-haba pa yung lalakbayin ko para maitapon dito yung basura. Yan, itapon natin dyan. So ito yung panahon natin, alas 8 ng gabi mga kabayan. Tirik na tirik yung araw. So ngayon pupunta tayo mga kabayan. Gagamit tayo ng service. Medyo malakas yung hangin. Gagamit tayo ng microphone. Ayan, nandito na tayo sa may supermarket. So malapit lang ito sa amin mga kabayan. No? Walking distance na ito. Nagdala lang tayo ng sasakyan kasi papasyal tayo dun sa may cruise ship banda kung bukas pa. Ayan. Ayan, ito po yung loob. Ito po yung labas. So ngayon pasok tayo. Hanggang alas 9 lang sila dito. So malapit na magsarado to. Yan, ito po yung loob ng grocery store nila dito. Ang sauna dito mga prutas. So bibili tayo ng gata dahil magbibiko daw si Mrs. Tapos gatas at asukal. Nahanap ko mga kabayan yung manok sana na hindi frozen. Meron kasi sila ditong manok yung hindi frozen na buo. Pero mga ilang linggo na mga kabayan, nauubos yung stock nila at hindi pa dumarating. Kaya dito sa Greenland, may mga pagkain dito na matagal dumating. Kaya kung ano na lang yung available, yun na lang yung binibili ko. Yan, gaya nito. Mga hindi ito frozen kasi mga kabayan, naka-chilled lang siya. Tapos yung binili ko ngayon, ito na lang, frozen na manok. Ayan. So ganyan dito, pag kung ano yung available, yun na lang bibili natin. Yung presyo pala nito mga kabayan, 41 Danish kroner, i-times yun sa 8 pesos dahil 8 pesos yung 1 Danish kroner. So ito po siya oh. 1 kilong manok to pero hindi siya buo. Pa tayo ng itlog. So yung itlog nila dito, ayan, 15 piraso lang yan mga kabayan, nasa 32 Danish kroner. Tapos kuha tayo itong condensed, nagpabili din si Mrs. Ayan, 19 Danish kroner, 397 grams. Ayan. So itlog, manok, condensed. Tapos dito bili tayo ng brown sugar mga kabayan, no? So mayroon dito white sugar to 2 kilos to 29 siya. Hindi ko alam kung ito ba yung brown sugar mga kabayan kasi tinranslate ko siya, organic daw siya eh, sugar cane. Pero parang brown kasi siya sa loob, medyo lapsaw lang siya. Yan. Ito na lang kunin natin, 19 Danish kroner yung 1 kilo. Tapos bibili tayo ng mais or corn, 495 yung grams niya, so 20. So ito tatlo na siya mga kabayan, no? Yan. So 20 Danish kroner kung tatlo na mais. Yan mga kabayan, bali nakabili na pala tayo, no, ng mga ilang item lang ito pero mayroong kulang. So ganito sa Greenland mga kabayan, mahirap dito minsan kapag mayroon kang hinahanap, kulang. So hanapin mo pa sa ibang store naman. Ngayon pupunta ako dun sa ibang store kasi nagpabili kasi si Mrs. ng gata kasi magbibiko daw siya. Ang problema, walang gata. So yung nabili natin, itlog, manok, tapos mayroong sabon sa plato, tapos ito mayroong mais mga kabayan, tapos may brown sugar at condensed. So ngayon pupunta tayo dun sa kabilang store, baka mayroon silang gata dun mga kabayan. So ayan, nandito tayo sa kabilang store mga kabayan, no? Tingnan na natin dito kung mayroon pang gata. Yan, ito yung Asian store nila dito mga kabayan, no? May mga bigas sila. So nakabili tayo ng gata at saka ito may coconut oil. Nagpabili yung misis ko yung pure. Ayan, so meron silang binibenta dito ng mga Asian food
Yan, mga noodles, mga isda, may mga gulay din dito, mga ampalaya. Ayan, nakaprosin, mga bangus. Yan. Yan, may mga saging pa. Frozen na siya. Tapos yan, may budbud dito mga kano. Galing pa Pilipinas to. Yan, ito yung mga Asian store dito. Yan, may bangus na daing oh. Bangus na yung parang inusukan. Yan. So hanap tayo dito ng, ayan, may mga toyo sila dito. Yan, dito yung Asian store. Suka. May pagkamahal lang to dito. Kasi malayo pa yung pinanggalingan. Ayan o, yung mga isda ganin sa Pinas o. Ayan, tilapia. May mga hotdog din dito, longganisa, tocino. Ayan. So medyo mahal-mahal lang to. Ayan, check natin mga kabayan yung pinabibili ni Mrs. Ayan, nakabili tayo dito ng gata. Tapos ito, nagpabili din siya ng coconut pure oil daw. 100% coconut oil. Tapos ito naman yung mackerel. So mga frozen lang talaga yung isda dito. Indian ba ito mga kabayan, no? Ito mga kabayan, mag-aalas 9 na. Grabe yung paligid natin, no? Napakalakas lang ng hangin. Ayan, ito yung Asian store dito. Tapos ito yung paligid natin, no? Marami pang gumagala. Ngayon mga kabayan, punta tayo dun sa may cruise ship. Kung nandyan pa ba yung cruise ship, kung di pa nakaalis, para mapakita ko sa inyo kung ano yung klaseng barkong dumating dito. Kasi tourist na ngayon mga kabayan. Pasta summer, marami ng tourist pumupunta dito na cruise ship. Tara, samahan nyo ako. Yan, dito pababa mga kabayan yung pier. Ano ba yung tawag sa inyo mga kabayan? Yung pier, yung saan nag-stop over yung mga cruise ship. So titingnan natin dito kung meron pang cruise ship hindi pa nakaalis. So sana nandyan, no, para makita natin mga kabayan at malapitan natin. Wala na mga kabayan, parang wala na. Pero lapitan pa rin natin mga kabayan kung saan nag-stop over yung cruise ship, para mabisita natin dito at makita nyo din. Para sa susunod mga kabayan, kung mayroon na namang cruise ship, may pakita ko sa inyo dito. Yan, ito paligid natin, mag-alas 9 na. Umalis na ito yung mga bisita natin. Yan, napakaliwalas. Tsaka mga seaman natin mga kababayan, lahat po dito sila na tulog mga kabayan. Yan, Hotel Soma. Yan tawag na Soma or Seaman Hotel. Yan, dito po sila na hinto. Lalo na pag yung mga kababayan nating mga seaman, no, yung mga tanker, kadalasan yan dito mga tanker, yung sa mga cargo. Ayan. Ayan, nandito na tayo mga kabayan, no. So ngayon mga kabayan, hindi natin naabutan yung cruise ship. So ipapakita ko na lang sa inyo dito yung pier nila mga kabayan, kung saan dito nag-i-stop over yung mga sasakyang pandagat. Gaya yung mga nag-fishing. So malakas-lakas yung hangin, gagamit tayo ng microphone para hindi ma-distract mga kabayan, no, yung video natin. So sa likod natin, ayan yung mga sasakyang pandagat. Diyan nag-stop over yung mga may kargang mga isda. At saka dito sa likod natin, yung mga cruise ship naman mga kabayan. So ipapakita ko sa inyo dyan mamaya sa likod. Unahin muna natin dito. Hello po mga kabayan. So ngayon nandito tayo sa pier or port ba yung tawag niya mga kabayan, kung saan nag-stop over yung mga fisherman or mga fishing boat. So ito po yung mga kabuhayan dito sa Greenland or main source of income nila mga kabayan, yung fishing. So sa likod natin, ayan yung mga boat nila na ginagamit sa pangingisda. Ayan, so medyo malakas lang yung hangin mga kabayan, no? So dito sila nabubuhay. Ito yung malaking source of income ng Greenland. Kahit wala silang tanim mga kabayan, nabubuhay nila yung lugar nila at umaasenso sila dahil sa fishing industry. Ayan, ito po dito mga kabayan yung mga sasakyang pandagat nila or sasakyang pandagat ba yan? Yung mga fishing boat mga kabayan, no? Kung saan nagkakarga sila ng mga isda. So dito nila dinidispose yung isda, dito nila nilalagay. Ayan, no? Yung blue mga kabayan na building, diyan nila nilalagay yung mga isda, dinideliver. Pagka blue mga kabayan, kadalasan yan fishing talaga yan. Ayan. So ganyan yung mga fishing. Dahil ito yung kabuhayan nila dito, source of income. Ito po yung isa sa mga kinikitaan o kinakabuhayan ng Greenland po. So medyo malakas yung alon mga kabayan, no? Kung napapansin nyo, at ang hangin. Mayroon lang tayong microphone para hindi makuhan, hindi ma-distract yung pagsasalita natin. Ito po kaya mga kabayan, hanggang dito po sa unahan. Nung nakaraan mga kabayan, winter, dito ay tumitigas po dito yung dagat dahil sa lamig.
So hindi po maka-stop over dito yung mga barko mga kabayan, no, dahil nagigilo to kapag winter. Kaya pag winter medyo mahina din yung kita nila sa pangingisda. Ayan. So mayroon ding pulis pala mga kabayan sa, ayan, no. May pulis po sa dagat. Ayan, may pulis, oh, nakabantay. Ayan. So ngayon puntahan natin mga kabayan doon sa unahan, ipapasyal ko kayo dito. Ito po yung Peace Port. Grabe mga kabayan, sobrang lakas ng hangin. Para akong higupin ng hangin, parang itulak ako ng hangin. So nandito tayo, may malaking barko dito. Ayan, ito mga kabayan, no, medyo malaki-laki na din ito. So hindi ako sigurado kung fishing. Fishing pa rin mga kabayan, no, kasi mayroong mga net sa itaas. Ayan, may flag ng Greenland. Ayan po yung flag ng Greenland, no, yung bilog na may puti at pula. Ayan, ito naman ay Polar Arctic Asyat. So iba na naman tong fishing company ang may-ari nito. So iba't ibang company po ang may-ari nito mga kabayan, ha. Ayan, so ito po yung kabuhayan dito sa Greenland. So medyo malakas yung hangin mga kabayan. So dito na muna tayo kasi medyo masakit yung lamig. Pag malakas kasi yung hangin mga kabayan, mahirap, malakas yung lamig. Masakit yung lamig mga kabayan pagka malakas yung hangin. Kaya dito sa Greenland mga kabayan, pag titingnan mo yung lugar nila ay puro yelo dahil 80% nga ay nakukubera ng yelo. Parang iisipin mo, parang walang pagkakakitaan dito. Paano ba nakakasurvive yung mga tao dito na wala namang mabubuhay na tanim? Pero mayroon silang maraming isda dito mga kabayan sa dagat nila at mga minerals. Ayan. So ayan yung mga fishing boat nila dito mga kabayan, no? Or yung ginagamit sila sa pangisda. Medyo malaki-laki ito kasi mayroong iba na mga fisherman din dito mga kabayan, may mga pansarili lang. So mas marami pa ditong may mga may-ari ng fishing boat mga kabayan kaysa may sasakyan. Dahil yung kabayan nga nila dito ay pangingisda. So puntahan natin doon mga kabayan, ha, kung saan nag-i-stop over yung cruise ship para mapakita ko dito sa inyo. Sa likod siya banda mga kabayan. Ayan, dito na side mga kabayan, dito nag-i-stop over yung mga cruise ship kapag mayroong bumibisita dito sa Greenland. Lalo na pag ganitong mga summer ay hindi na nagyeyelo yung mga dagat, kaya makadaan na yung mga cruise ship mga kabayan. So, hindi natin naabutan kanina yung cruise ship na alis na sila. Dito nag-i-stop over. Ipakita ko sa inyo dito yung view. Lakad-lakad tayo. So dito na tayo sa loob mga kabayan, no? Mayroon din dito mga kabayan, no, yung kinakargahan ng mga sasakyan na yan. Kung sa atin pa Roro. Yan, ito yung area na to dito. Dito pumapasok yung cruise ship. Yan, ito po yung pier mga kabayan. Tinatawag nila dito pier. Sa atin ganun din ba mga kabayan, no? Hindi kasi ako lumaki sa dagat. Ayan, so mayroon pa din doon, no? So hindi ko alam kung ano yan mga kabayan kasi mayroon din parang kuan din mga kabayan, parang fishing din mga kabayan kasi may nakalagay na Polar, oh. So company kasi yan mga kabayan, yung Polar na yan. So iba't ibang may-ari ng mga company dito sa fishing. Ayan. So wala na tayong naabutan na cruise ship. Pasensya na kayo mga kabayan, no? Wala tayong naabutan na cruise ship. Kanina mga kabayan, pumunta ako dito, hindi lang ako nag-video kasi nagmamadali nga ako umuwi. Bala ko kasi dalhin yung mag-ina ko dito at anak ko, papasyal kami. Ang problema lang mga kabayan, lumakas yung hangin at medyo hindi maganda mga kabayan pag malakas yung hangin. Napakasakit yan sa kamay at baka sisipunin yung anak ko dahil sinisipon yung anak ko. At yung panganay ko hindi ko pwedeng dalhin dito mga kabayan dahil nga delikado yan sa gilid. So ngayon, pinuntahan ko lang ngayon dito. Kala ko kasi maabutan ko pa. So wala na tayong naabutan. Hayaan nyo mga kabayan, sa susunod, may schedule pa naman dito ng cruise ship. Ipapakita ko sa inyo dito yung mga pumupunta na cruise ship at yung mga tourists. May mga followers din tayo dito, subscribers sa YouTube, na minsan nagko-comment sila na napunta sila dito sa Greenland. Kasi kadalasan dito mga kabayan, may mga kababayan tayo na mga Pilipino, yung mga retired sa mga US, Canada, Europe, na nag-aabil sila ng cruise ship tour. So yung mga sasakyan ay pumupunta dito sa Greenland. Ito pala yung pangalan mga kabayan, Port of Nook pala. Port pala yung sinasabi mga kabayan, no? So pakinggan nyo mga kabayan, ha, kapag hindi tayo gagamit ng mic kung gaano kalakas yung hangin. So yan, ganyan po kalakas yung hangin ngayon mga kabayan. Napapansin nyo. Yan, halos hindi tayo marinig. Halos hangin na lang yung naririnig natin yan. Kaya kumamit tayo dito ng microphone dahil ganito malakas yung hangin. Ayan, ganyan po
kalakas yung hangin dito sa Greenland. Madalas po dito mga kabayan, malakas yung hangin, kaya napakalamig pa rin mga kabayan kahit may init. Dahil yung hampas ng hangin ay manunuot talaga sa iyong balat, lalo na sa kamay, sa mukha mo. Ayan, so ito po yung mga fishing boat nila dito na ginagamit. Ngayon mga kabayan, uwi na tayo ng bahay dahil baka magluluto na si Mrs. Tapos medyo sumakit yung ulo ko mga kabayan sa hangin. Kaya dito mga kabayan, kapag ikaw yung mabilis kang mapanuhutan, yung sa amin yan, yung mapasukan ka ng hangin, medyo mahirap dito sa Greenland, lalo na paglalabas ka, hindi maiwasan yun. Madalas yung hangin mo, ay yung mga hangin papasok sa katawan mo, mabilis kang magkasakit dito kapag hindi ka sanay. Ngayon ay pauwi na ako ng bahay mga kabayan. Samahan niyo ako hanggang makarating ako ng bahay dahil magluluto yung misis ko. Ayan, so nandito na tayo malapit sa bahay mga kabayan. Ito yung mahirap sa amin kapag may karga ka. Ang hirap umakyat. Diyan pala mga kabayan, oh. Sobrang hirap. Wala kasing daanan dun sa kabila. Dito lang talaga sa gilid na to, sa dulo. Tapos dun yung bahay namin sa dulo. Pero okay lang mga kabayan, taste lang muna kami, no? At okay naman yung posisyon namin dito sa itaas. Yun lang mahirap kapag may bata, lalo na yung misis ko, pag dala niya yung anak namin, minsan di siya naglalakad, yan ang kinakarga ng misis ko. Napakahirap, medyo lumakas yung hangin. Ito yung buong paligid natin, no? Wala nang katao-tao, alas 9 ng gabi. Hello? Hello? Hi. Amaya. Maya daw. Where's Kuya? Come here. Take this one. Maya. Tulungan mo si Papa Cham. Kuya. Kunin mo. Yan. Yan, mautusan na itong anak ko mga kabayan. Oh? Siya na magliligpit yan. Yung itlog ha, wag mo ibagsak ha. Slow lang. Nagluto na pala yung misis ko pagdating ko mga kabayan. Ito, munggo. Tapos meron siyang yung Chinese pechay. Tapos isda mga kabayan na galunggong, no? Ang hinalo niya dito. Tapos ito may naluto siyang french fries. Tapos may sobra pa dito na galunggong, oh. Halo mamaya sa pagkain ng munggo.